Mga kapatid, ang aking topic ngayon ay ang patungkol sa pagiging 666 ng kanilang propeta at founder na si Ellen G. White. Kasi ang mga Sabanista, inuusig nila ang simbahan sa pamamagitan ng sinasabi nila na ang Santo Papa raw ay nagdadala ng numero ng mananap according sa ilang pag-quote sa Pahayag 13:18. Ating basahin mga kapatid. At ating computing ang pangalan ng propeta ng mga SDA na gamit ang kanilang mga biases or mga manipulation ay lalabas din na 666. According sa mga Seventh-day Adventists, ang Santo Papa raw ay nagdadala sa numero ng 666. Yan ang ipinangaral nila at yan ang sinasabi nilang last doctrination na kung ang isang Katoliko na lumipat sa kanilang grupo, kailangan maniniwala na ang Santo Papa ay nagdadala sa numero ng manganap. Na yung sinasabi sa Pahayag 13:18. Basahin ha. Kailangan dito ang karunungan. Maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw. Sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. So ito ang ipinaratang sa mga Sabanista gamit ang invento nilang titulo na hindi kasali sa siyam na titulo ng Santo Papa. Kasi ang titulo na binigyan ng katumbas na numero ng SDA ay at maliban sa hindi titulo ng Santo Papa ay ginawa bias pa rin ang pagtugbang nila ng numero. Kaya napaka sama ang ginawa ng mga Seventh-day Adventists tulad ng kanilang propeta na si Ellen G. White. So, ang kanilang kinukunan ako din sa kanila na mayroong katumbas na numero na 666 ay ang titulo na sinasabi nila na titulo ng Santo Papa na Vicarious Filii. Pero mga kapatid, hindi yan isang sa mga titulo ng Santo Papa. Ang titulo ng Santo Papa ay isa doon ay ang Vicarious Christi. So hindi kasali ang sinasabi nilang Vicarious Filii. Now, ating tingnan mga kapatid ang titulo ng Santo Papa upang malaman natin na ang mga Sabanista ay gumawa lamang ng titulo upang mausig nila ang Santo Papa. Yan ang ng Sabanista, no? Masasabi natin masama na grupo, no? Masama na grupo. Ito ang mga title ng Santo Papa. Number 1, His Holiness the Pope. Number 2, Bishop of Rome and Vicar of Jesus Christ. Sa Latin, Vicarious Christi. Then, ang ikatlo, Successor of St. Peter, Prince of the Apostle. Ang ika-4, Sovereign Pontiff of the Universal Church. Ikalima, Patriarch of the West, Servant of the Servants of God, Primate of Italy, Archbishop and Metropolitan of the Roman Province, then Sovereign of Vatican City State. Ito ang mga titulo ng Santo Papa. So, wala sa siyam na titulo ng Santo Papa ang sinasabi ng mga Seventh-day Adventists na Vicarious Filii at binigyan nila ng
katumbas na, ano ba yung katumbas, no? Yung katumbas na numero upang may palabas nila ang 666. Ngunit, mayroon silang mga binaluktot tulad ng iyo, ginawa nilang B. Nasa Roman numerals, ang iyo ay walang equivalent number. Kaya napakasama ang ginawa ng mga Seventh-day Adventist na nagpapahayag na sila ay instrument ng Diablo. So, wala sa mga titulo ng Santo Papa ang binigyan nila ng katumbas na numero na 666 na ginawa na minamnipulate din nila, no? There is a manipulation na ginawa nila. Now, ang kanilang sinabi na titulo ng Santo Papa ay yung Vicarious Filii. Kibalikan, hindi yan titulo ng Santo Papa. Pero ang sinasabi sa Revelation, hindi titulo ang may equivalent number na 666, kundi pangalan ng tao. Ating balikan, ating basahin ang pahayag 13:18 upang maintindihan natin. So ito ang sinabi na ginagamit ng batayan ng mga Seventh-day Adventist upang sasabihin nila na nagdadala ng numero ng halimaw ang Santo Papa. Ito ang sinabi sa Tagalog, no? Sa Tagalog. Ay, sorry. Okay, ito ang sinabi sa pahayag 13:18. Kailangan dito ang karunungan. Maaari malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666 sa Cebuano version. Basahin natin mga kapatid. Sa nagtunong kini ang mahal na makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap. Kaya ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tao. Ngalan sa usa ka tao. Ang numero ni 666. So, yan ang ginagamit nila mga kapatid. Ngunit, kung ating kukomputin ang pangalan ng kanilang founder, lalabas din na may equivalent number na 666 gamit ang kanilang manipulation. Pero ating computing mga kapatid, kung lalabas ba na 666 ang sinasabi nilang titulo ng Santo Papa na Vicarious Filii. Pero hindi natin kalimutan mga kapatid na ang Vicarious Filii ay hindi titulo ng Santo Papa. Ang Vicarious, Vicarious. Filii, Fil, D-E-Y. So kung bigyan natin yan ng katumbas na numero, ay hindi lalabas ang 666. Kasi ang iyo ay walang equivalent number sa Roman numerals. Ito, ang aking tingnan. Ito ang ginagamit nila, ang minaniobra nila. Ito. So, ang B is 5. Ang I is 1. Ang C, 100. Ang E, 0. Ang R, 0. Ang I, 1. Ang yo, Vicarious. Ang yo, walang equivalent number. Pero ano ginawa ng mga instrumento ng Diablo? Ang yo, ginawa nilang V. Upang may palabas nila ang 5. Ang 6, 0. So, ang total, 112 sa salitang Vicarious. Ang Filii, F, 0. L, ang I, 1.
L50. Ang I1, another I1, total 53. Ang 13, ang D, 500. Ang E0, ang I1, kaya total 501. So kung ato total lahat, 112 plus 53 plus 501, ay lumabas ang 666. Yan mga kapatid ang ginawa ng mga Seventh-day Adventists. Nilagyan nilang equivalent, ginawa nilang ang ginawa nilang V ang yo upang mabigyan nila ng katumbas niya numero sa Roman numerals na 5. Kita ninyo napaka di na natin gamitin yung isang salita, no? So, malinaw na ang Seventh Adventist ay instrumento ng Diablo. Kasi ang inakusahan nila na nagdadala ng numero na 666 ay Santo Papa. Na alam naman nila na ang simbahang Katoliko o Iglesia Katoliko ay wala sila makikita tao na nang establish. Maliban sa ating Panginoong Hesus. Pero inuusik nila. Ibig sabihin, ang kanilang ginawa ay malaking indikasyon na sila ay instrumento ng Diablo. So, grabe, no? Upang palabas ng nila, ginawa nila ang iyo na V. Pero aking balikan, ang sinasabi sa Pahayag 13:18 ay pangalan ng tao. Ang Vicarious Filii ay hindi pangalan ng tao. Hindi pa rin titulo ng Santo Papa. Kasi ang titulo ng Santo Papa, ang isa, ay ang Vicarious Christi. Successor of Jesus Christ, Vicar of Christ. Ang Vicarious Filii, ang ibig sabihin ay Vicar of the Son of God, Successor of the Son of God. Mrs. walang sino mang maging Vicar of the Son of God. Maging Son of God. Pero kung Vicar of Christ, mayroon kasi ang ibig sabihin niya na yung pag-alaga o yung pag-alagaan ng sangkatauhan ng ating Panginoon Diyos na ang humalimit sa Kanya ay ang Santo Papa. That is why ang Santo Papa ay mayroong titulo na Vicar of Christ sa kanyang pag-aruga sa simbahan. So, makita na, malinaw na malaki ang kasamaan na ginawa ng mga Seventh-day Adventists. Now, so, aking balikan, ang Vicarious Filii ay hindi titulo ng Santo Papa. Now, ang tanong, sino ba talaga ang totoong tao na sinasabi ni St. John sa kanyang isinulat na ang titulo ay pahayag? Mga kapatid, ang tao na ibig sabihin ni St. John sa kanyang isinulat na nagdadala ng numero na ang kabilang ay 666, ang bilang ay 666, ay walang iba kundi si Cesar Nero. Now, si Cesar Nero, mga kapatid, ay yung tao na pumatay sa mga apostoles sa kanyang administrasyon. Pinatay niya ang mga apostoles. At si Cesar Nero ay sinabi ni St. John na halimaw kasi pati kanyang mga magulang ay pinapapatay niya. Kanyang mga kapatid ay pinapapatay niya. Kahit sino, kahit pamilya niya na hindi sangayon sa kanyang utos ay kanyang papatayin. Dahilan, tinatawag siya ni St. John na halimaw. Now, sa si St. John, mga kapatid, ay ang kanyang wika ay Hebro. Kaya ginamita niya
ng Hebrew name si Caesar Nero. Kasi ang Caesar Nero ay pangalan ni Nero Caesar o ni Caesar Nero sa kanyang pagiging Romano. Now, ang pangalan ni Caesar Nero sa Hebrew name o sa Hebrew ay Neron Caesar. Ang spelling mga kapatid ay N-R-W-N. Kasi sa Hebrew alphabet, before Christ ay walang vowels, walang A-E-I-O-O. Kaya ang Caesar Nero ay naisulat na Caesar Neron or Neron Caesar. Na ang spelling sa Caesar ay Q-S-R. Ang Neron, akibalikan, N-R-W-N. At kung lagyan natin ang equivalent number gamit ang gematria. Ang gematria mga kapatid, yan ang katumbas sa ating tinatawag na Roman numerals. Pero sa gematria, lahat ng letters sa Hebrew alphabet ay mayroong katumbas na numero. Hindi tulad ng Roman numerals ay maraming letra sa alphabet na walang katumbas na numero. Okay, now, ang Q, kung nalagyan natin ang equivalent number sa Hebrew, ang Q is 100. Ang 6 is 60. Ang R is 200. Total. Ang total is 360. Kasi ang Q is 100, ang is 60, ang R 200, so 360. Ang Neron, ang N is 50, ang R 200, ang W 6, ang N 50. Kaya ang total is 306. Kung itotal natin ang 360 plus 306, lalabas ang 366. Yan mga kapatid. Si Caesar Nero ang nagdadala ng numero 666 na sinabi ni St. John sa Revelation chapter 13 verse 18. So, hindi Santo Papa. Kasi ang sinasabi sa bayan, pangalan ng tao. Hindi titulo. At saka ang Vicarious Fidelis ay hindi titulo ng Santo Papa. Now, papunta tayo ni Ellen G. White. Si Ellen G. White, ang pangalan ng propeta sa Masolista, kung lagyan natin ang equivalent number, gamit ang kanilang daya, ay lalabas na 666. Now, ating computer, ito, sa mga numerals, no? Ang E, 0. Ang L, 50. Double L malaki yun, so 150. E, 0, L, 0. So 100 ang E din. Ang gold, ang spelling sa gold, G-O-U-L-D. Ang J0, ang yo, 0, ang yo, ang J0, ang O0, ang yo, gawin din natin B. Tulad sa ginawa nila sa Marcarios, ang yo, ginawa nilang B. So, ang gold, J0, O0, ang yo, gawin natin B, 5. Ang L50, ang D, 500. So, ang gold is 555. Ang white, ito mga kapatid, baka nalimutan natin ang etymology sa letter W. Bakit ba ang W? Ano ba ang etymology ng W? Ang W or W, mga kapatid, ay ang ibig sabihin dalawang yo. That is why W. So ang white, W, gawin natin B, so dalawang B. Ang isang B5, ang another B is 5, so 10. Ang H0, ang I1, ang D0, ang E0, so 11. Total, 100 plus 555 plus 11 equals 666. Yan mga kapatid.
So, lalabas na ang pangalan ni Ellen G. White ay 666. Now, upang upang hindi ma-inapat ni Ellen G. White ang 666, sinabi ng mga Seventh-day Adventists na ang babae ay hindi tao. Kaya, hindi si Ellen G. White ang isa or ang ibig sabihin sa payag 1318 at ibalika na sa Bisaya. Sa nagtulong gini, ang ngalan makasabot sa kalugan sa numero sa mga kaya ang numero ni simbolo man sa ngalan sa usa ka tao. Ang sinabi ng mga salista, ang sinabi Brad, ngalan ng tao, hindi ngalan ng babae. So hindi yan natin mailapat kay Ellen G. White. So, ipinalabas nila mga kapatid ang babae ay hindi tao. Napakasama ng Seventh-day Adventist, no? Napakasama. So, hindi nila ma-deny na ang pangalan ng kanilang propeta gamit ang kanilang mga biases ay lalabas din na ang katubang na numero ay 666. Yan mga kapatid. So, hindi ang sa dupa pa ang sinasabi sa pahayag 1318, kundi si Cesar Nero. Pero, dinadaya ng mga sangrista. Dahil sa kanilang dinadaya, gigabaan sila. Ano ba yung sa Tagalog, gigabaan? Gigabaan ng mga sangrista kasi ang pangalan ng kanilang propeta ay may katumbas din na 666 na biyeta kanilang daya. Okay, ito ang tanong ha. May tanong ako. Bakit? Ano ba ang formula mo sa kaligtasan Brad sa Mateo 2? Ano ito? Ano ba yan? Paano ito? Okay. May tanong ako. Ano ba ang formula mo sa kaligtasan Brad sa Mateo 28:19 o sa Gawa 2:38? Yes or no lang ang sagot o lang debate tayo. Yes. Hindi naman tayo mag-debate. No? Alam ko na kung saan na rin hindi ko alam na ba. Okay, saya tanong nga rin kay Mark Jan. So, thank you, Sister, no? Ang tanong ni Mark Jan, ano ba ang formula mo sa kaligtasan man sa Mateo 28:19 or sa Gawa 2:38? Okay? Yes or no lang ang sagot. Walang debate tayo. Alam ko na kung saan ka. Ano ba yun? Tanong galit kay Mark. So, ang formula ng baptism mga kapatid ay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sinasabi sa Gawa 2:38 ay authority. Yan ang dapat malaman. Kasi mga protestante, dahil hindi sila totoong relihiyon, they are only a sect, grupo lang na gumagamit ng Bible upang makakit ng tao. Kaya, dahil dyan, wala silang alam sa katotohanan. At masahin mga kapatid, ha? Una, masahin natin ang sa Mateo 8:19. Ito ang itinuturo o iniutos ng Panginoong Hesus na gawin tuwing gawin ang baptism. Sa Mateo 28:19. Okay. Tungkol din sa iyong pagpanglakaw, imuha nga ako mga tinunan ang dalang katawan sa tibo kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa mga, sa Anak at sa Espiritu Santo. O sa Espiritu Santo. Yan ang formula o baptism. Now, ano ang ibig sabihin sa buhat o sa Gawa 2:38? Ating masahin. Ang ibig sabihin dito ni San Pedro ay ang authority na magpa-bautismo kayo kasi ito ay utos ng Panginoon Hesus. So, authority ang ginagamit nila. Kami ang nagbautismo sa inyo dahil ito ay utos ng Panginoon Hesus. Yan, ating basahin. Buhat 2:38. Unya, mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kanyo kinahanglan na mag-hinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Hesus.
Sa ngalan ni Jesucristo. Pag-imog sa ngalan, authority yan. Kaya hindi sinasabi dito, mag-ilusol o magpabunyag ka mo sa ngalan nga. We must be careful about grammar. Sa ngalan nga, kung nga ang ginagamit dito, tama, pangalan ni Jesus ang gagamitin. Pero hindi pangalan nga, hindi salita nga, ang ginagamit dito, pabunyag mo, kinalan ang tagsa-tagsa kanyo, mag-inusul o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo. Kung gamitin natin ang kanilang pag-iisip sa ngalan ni Jesucristo, so maghanap pa tayo kung anong pangalan ni Jesus Christ. Ang Jesus Christ is a name. So, ang ibig sabihin dito ay authority. Tulad ng isang pulis, nang maghuli siya ng tao. Anong sasabihin ng pulis? Sa ngalan sa balaod, ampo na lang. Magtanong pa tayo kung sino, anong pangalan sa balaod? So, ang buhat 238 or buhat 238 ay nagpahayag ng authority na sinasabi ni St. Peter na kailangan magpabautis po kayo kasi ito ay mandate utos ng Panginoong Hesus. Pabunyag mo sa ngalan ni Hesus. Ampo na lang sa ngalan sa balaod. Kasi kung balikan ang sinasabi rito, pabunyag sa ngalan ni Jesucristo, hindi sa ngalan nga Jesucristo. That is why we must be careful about grammar. Pero ang mga protestante, wala silang alam sa katotohanan. So, ibig sabihin nila, hindi natin sundin ang sinasabi ng Panginoon Hesus na bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak kong sa Espiritu Santo. Walang contradiction sa Bible kasi ang Panginoong Diyos ang naggabay sa mga sumusulat dito. Lalo na ang San Mateo 28:19 ay salita mismo ng Panginoong Diyos. Pabunyag mo sa ngalan, samahan sa anak o sa Espiritu Santo. So yan mga kapatid. Yan si Sir, no? Yan si Mark dyan, hindi. Anong sekta siya, hindi siya nakatindi. Kasi mga protestante, wala silang, hindi nila maintindihan ang kasulatan kasi fake sila. So yan, sister, no? Ang sagot sa nag-chat sa iyo na ang ibig sabihin sa gawa ng 38 ay authority. Hindi yung sinasabi ng Panginoong Hesus na bunyagi sila sa ngalan sa mga anak kung sa Espiritu Santo. Ang nagsalita sa San Mateo 28:19, ito, careful tayo na ito, ha? Ang nagsalita sa San Mateo 28:19 ay ang Panginoong Hesus na bunyagi sila sa ngalan sa mga anak kung sa Espiritu Santo. Ang nagsalita sa Gawa 2:38 ay si San Pedro. Kaya si San Pedro, dahil si San Pedro ay hindi ang nag-utos, kaya ginagamit niya ang pangalan o authority sa nag-utos. Yan mga kapatid. Ibalik ka na, ang nagsalita na bunyagi sila, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang nagsabi niyan ay ang Panginoong Jesucristo. Ngunit, ang sa Gawa 2:38, ang nagsabi na magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesucristo ay si San Pedro. Remember ha, ang ginamit ng Panginoon Diyos, bunyagi sila sa ngalan, samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Ang kang San Pedro, bunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo. So yan ang dapat, we must be careful, no? Kaya ang protestante, wala silang alam sa katotohanan. Hindi sila marunong umintindi, pero marunong man umintindi ang mga pastor. Pero dahil sa pera, 10%, binaluktot nila upang makaakit sila ng mga Katoliko na wala rin alam na lumipat sa kanilang grupo. So yan mga kapatid, ang dahilan at ibalikan ay ang pera lang ng mga Katoliko. Yan lang ang dahilan mga kapatid. At ibalikan na ang mga pastor ang bilang katotohanan. Ngunit dahil sa pera, binaliwala nila yung
yung katotohanan. Yan. So, yan no, na ang Seventh-day Adventist, ang kanilang founder, gamit ang kanilang panliling lang or manipulation, ang kanilang founder at propeta ay ang pangalan ay may katumbas din na 666. Kaya napaka yung ang grupo ng Seventh-day Adventist, masamang grupo yan kung gano'n ang pagkasabi, no? Napakasamang grupo, instrumento ng Diablo. Yung pagsasabi na instrumento ng Diablo, hindi yan parang ano sa kanila. Ngunit ito ay nasasabi lang ng katotohanan or nasasabi lang sa totoo na yung umusig sa simbahan na itinayo ng Panginoon Hesus ay instrumento ng Diablo. At ito sa mga kapatid, at balikan na ang sinasabi ng Panginoon Hesus sa mga umusig sa Kanya at sa mga taong hindi naniniwala sa hindi nagpabautismo sa Kanyang Iglesia. At yung sa ng Juan 8:44, ito ang sinabi, mga anak kamo sa inyong amahan na maungyawa, ubod kamo usunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamuuno siya sukay pa sa sinundan. Wala kayo siya munapig sa pagkaturan, ay wala pang kaniyang kamaturan. Kung makakap siya, natural na lamang kaniya, kay baka kung man siya amahan sa tanang lahat. Ito ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ang Holy Spirit, ito ang Holy Spirit. Atin mo sa mga kapatid, ang 1 Timoteo 4:1. Ito ang sinabi sa ating mga labanal na Espiritu. 1 Timoteo 4:1. Ang Espiritu, klaro nga demon, na sa umabot na panahon, may mga tao mamamiya sa ilang pagtuo, yung umalis sa simbang Katoliko. Mauli ng sundon ang mga limbungan Espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. Daliman mo si Lord Jesus nagsasabi na umusig sa Kanya at hindi nagpabautismo, ibig sabihin niya hindi nagpabautismo sa Kanyang Iglesia, ay sinabi niya, tinatawag niya ng mga anak ng Diablo. Pero ang Holy Spirit nagsasabi rin na ang umalis sa simbahan ay sumusunod na sa aral ng Diablo. Aking balikan. Ang Espiritu, klaro ng limang na sa umabot na panahon, may mga tao na mamiya sa ilang pagtuo. Boy ilang sundon, ang mga pagkakon, ang mga limbungan, Espiritu, o ang mga pagtulunan sa mga yawa. Grabe, no? Bakit pagtulunan sa Diablo ang sinusunod nila? Kasi inuusig nila ang itinuturo sa simbahan na itinayo ng Panginoon Diyos. Kahit sila ay magsasabi pa na I love Jesus, wala na yung kwenta. Kasi umalis sila na ang ibig sabihin ay sumusunod sila sa itinuturo ng Diablo. Kasi ang tamang pananampalataya at paniniwala ay nandiyan lang sa Iglesia na itinayo ng Panginoon Diyos. Kaya kung ang isang tao ay umalis sa Iglesia na itinayo ng Panginoon Diyos, ang kanyang sinusunod ay ang Diablo na. At yan din ang ipinayang ni St. John. Ay pinayang ng Diyos sa pamagitan ni St. John. At ibisahin ang 1 Juan 2:18-19. Na ang umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoon Diyos ay mga kaaway na ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, instrumento na ng Diablo. Ating basahin. 1 Pedro 2:18-19. Mga anak, noong lang katapusan sa kalibutan, nakalulog mo ng buwanhi ang kaaway ni Kristo. Imagine na, kaaway ni Kristo. O ganyan nagkaroon ng daghang mga kaaway ni Kristo. Busa ka siguro na ito nga doon na ngayon ang katapusan. O ganyan nagkaroon ng daghang mga kaaway ni Kristo. Sino ba sila? Sila yung mga tao na umuusig sa Iglesia na itinayo ng Panginoon Diyos. Sila yung mga tao na umalis sa Iglesia na itinayo ng Panginoon Diyos. Sa 19, at ipatuloy.
Bibulang ka nato kining mga tawana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pondo. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailang ngayon nga sila dili kawan nato. Nakakasakit. Imagine, sinabihan ni Sinjan o ipinahayag ng Diyos sa pamagitan ni Sinjan na ang umalis sa simbahan tinayo ng Panginoong Diyos ay kaaway na ng Panginoong Diyos. At sino ba ang kaaway ng Panginoong Diyos? Walang iba. Ang diablo. Ibig sabihin, ang mga umalis sa simbahan tinayo ng Panginoong Diyos ay yung sinasabi ni Lord Jesus sa San Juan 8:44 na mga anak ng diablo. No. So, malinaw na ang Revelation chapter 13 verse 18 ay hindi patungkol sa Santo Papa. Bakit? Kasi ang Santo Papa ay successor ni St. Peter. Kung ang Santo Papa ay nagdadala sa numero ng halimaw na 666, ibig sabihin na si St. Peter ay ang unang nagdala sa numero ng halimaw na 666. At paano niya nangyari? Na si St. Peter ay siya apostle of Lord Jesus. So, paano niya? So, napakasama ang Seventh-day Adventist. Napakasama. At saka, si St. Peter ay pangulo sa simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus. At ang simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus ay kanyang katawan. So, paano nangyari na ang katawan ng Panginoong Hesus ay pinamumunuan ng tao na nagdadala ng numero ng halimaw? Yung klaseng sabalista. Napaka-instrumento ng diablo ang sabalista. Napaka-instrumento ng diablo. Wala silang ibang ginagawa ngayon. Uusigin ang itinuturo ng simbahan upang lumipas sa kanila ang mga membro ng simbahan na tinayo ng Panginoon Diyos. So, grabe, no? So, kailangan tayo mga sumikap, no? Upang mapuksa natin ang mga ipinangaral o pag-uusig ng mga sikta tulad ng Seventh-day Adventist na ginagamit ngayon ng diablo. So, malinaw, no? Napakalinaw na ang kanilang mga pag-uusig ay walang bintana. Walang matayan. At simple, no? Simple. Kasi sila ay fake.